Okay, ngayon naman magkwentuhan naman tayo tungkol sa pagkuha ng sasakyan para i-rent, no? Kaya magre-rent tayo ng car, no? So, pumunta na ako doon sa car rental place. Nagpa-reserve ako online. Bali mga 3 weeks bago kukuhanin ngayon. At sabi nila sa akin, wala raw silang maibibigay sa akin dahil wala sila nung nireserve ko na sasakyan. Ang nireserve ko na sasakyan is yung parang mga mini SUV, parang Toyota Race, ganyan ano, yung nireserve ko. So ngayon, ang classification nun is compact car. So kung wala sila nun, maaaring ibigay nila sa akin ay mga Corolla, no? Na Toyota Corolla na kotse. Yun ang katumbas nun. No, so wala sila nun. Kaya I'm stuck na walang sasakyan ako makukuha. So ang ibig sabihin is, kung halimbawa magpapa-reserve ka ng car dito sa US, hindi sigurado na makakakuha ka ng car doon sa time na. So I'm not really so sure, no? Ang naiisip ko lang na solusyon doon, ang reservation naman, wala namang bayad yun. So maaaring ang pinakasolusyon doon is magpa-reserve ka sa, let's say, mga 3 car companies, no? Car rental companies. Dahil wala naman reservation ng wala naman reservation fee yung magpa-reserve ng car. So every hour, let's say, kung pick upin mo ng 12 o'clock, tapos meron ka naka-reserve na 1 o'clock sa isang car rental company, tapos another one sa another car rental company. So kung wala kang makuha dun sa first one, kung wala kang makuha dun sa first na rental company, at least meron kang naka-reserve doon sa pangalawa at pangatlong rental company. So yun yung parang sa akin lang yung pinaka-solusyon ko doon. Anyway, so kung minsan, ewan ko, siguro baka naman, ewan ko lang kung minsan nagiging paranoid na rin ako kung minsan na kung minsan para bang nasasaktan ako, no? Nasasaktan ako dahil nung nagrenta kami doon sa rental company rin na yon, yung mahal ko kailangan gumamit ng CR, no? So tinanong namin kung meron bang CR. Sabi wala raw. So inisip ko, anong klaseng service yung meron sila na wala silang man lang banyo doon sa kanilang rental place, no, office. Pero binigyan naman nila kami ng car na malaki, no, na SUV. Parang katulad ng mga 4Runner, ganun ang laki, no, ng parang Fortuner. Hindi naman Fortuner pala. Hindi ko ma-explain kung anong klaseng dyan Basta 4Runner, no? 4Runner yung katumbas nung ibinigay sa amin, na ang reservation ko lang yung compact, no, na katulad ng Race. Ngayon sabi ko, bakit dati binigyan niyo ako nung ganung sasakyan, yung parang 4Runner. Tapos sabi niya, yun lang daw yung pinakamaliit nila. At saka nung panahon na yon, hindi naman busy. Ngayon kasi busy kasi ngayon no. Thanksgiving ngayon, bali bukas Thanksgiving, tapos Black Friday sa Friday, kaya medyo busy. Tsaka long weekend, bali Wednesday ngayon so Thanksgiving is Thursday, so lumalagay na mahaba ang weekend. So pwede mong hiramin yung sasakyan for like 5 days. So
Sabi niya hindi nga peak season yung panahon na yon. Kaya binigyan niya ng ganong sasakyan. So, ngayon ko lang naiintindihan na hindi garantisado kung makakahiram ka ng sasakyan. Kung halimbawa manghihiram ka ng sasakyan dito, no? Ang hiram naman namin ng sasakyan is 32 nung hiniram ko noon, nung hindi pa peak hours noon, $31 lang noon. Which is ganun pa rin yung hiram ko ngayon, ano? $31 pa rin. Pero alam mo, dapat na ano ko pala yun, no? Pagbalik ko, pag soli ko, sasabihin ko na but anyways, mali eh. Kasi ang ano niyo sa akin, ang reservation ko doon is parang 3 days eh. Parang 3 days. Bali, kukuhanin ko ng Wednesday ng 12 o'clock. Isosoli ko ng Friday ng 12 o'clock. So ngayon, parang 3 days yun. Pero kung tutuusin mo, parang 2 days lang talaga. So ngayon, tinuos niya ako kasi gusto ko raw bang kumuha ng insurance, no? Para kung halimbawa mabangga yung car, hindi ko babayaran yung hiniram kong car, no? Ngayon, kung halimbawa mayroong masasaktan doon sa let's say magkaroon ng aksidente, yun lang insurance ko magbabayad doon sa mga nasaktan ko. Halimbawa nagkaroon ng car accident, ano? Ngayon, tinuos niya ako ng $30 per day. Kuminsan ganun eh. Kuminsan parang tinutuos mo, mali yung tuusan eh, no? But anyways, na yung pag-isip-isip ko, baka mamaya singilin pa ako ng another $30 na naman. So ang binayad ko talaga mismo is sa halip na 100 lang dapat, no? 30 days bawat isang $30 pala bawat isang day. So another 60 doon on top of my 100. So lumalagay na merong 170 yung binayaran ko. Pero okay lang, no? Kasi yun namang sasakyan na to, nagamit ko rito. Sa loob naman ng isang araw, doon sa pupuntahan namin, maaari $80 patay yung $80 ko sa gasolina lang, no? Kung doon sa pupuntahan namin, no, na ang pupuntahan namin is mga 1 hour and 45 minutes and back, no? Balikan. So lumalagay na ubos yung $80 dito sa sasakyan na to. Ay, luma na to eh, no? Kaya ako minsan na pag-iisip-isip ko na yun pa yung yung pagkukwentuhan natin kung ano ba yung titingnan ko, kung halimbawa ano masasabi nyo, kung halimbawa meron akong mga suggestions na tama ba yun, no? Kaya kasi kung minsan kahit na sinusunod mo yung mga yung mga ginawa ng mga ibang tao, no, na okay naman nangyari, no, na ganun din naman kuminsan ang epekto sa iyo, no? Kung minsan merong mga bagay na kailangan parang hindi mo inaasahan eh, no? Na kung minsan napoprostrate ka na ba't ganun na nangyari, no? Pero kasi yung pala yung process. Yun yung process, kasama sa yun eh, kasama dun sa process para makamit mo yung epekto ng gusto mo ring mangyari sa'yo. So yun lang ang gusto kong pag-usapan natin ngayon, para meron kayo idea na hindi ko mo nag-reserve ka, makakakuha ka ng car. Isa pa yung tungkol sa bathroom, no? Akala ko kasi baka mamaya dahilan sa, alam mo na, dayo lang tayo rito, niisip ko na baka pinapaboran yung ibang nagre-renta ng mga puti, no? Ngayon, nung in-explain niya sa akin na kaya niya binigay sa akin yung parang 4Runner noon, kasi nga
hindi nga peak hours. So basta kumita lang sila, ibibigay niya sa akin kung ano yung kahit na pinakamaganda yon. Ibibigay niya sa akin basta kumita lang sila for that day. Parang ganoon eh. So ngayon naiintindihan ko na. Doon din naman sa nung hindi pa niya ini-explain sa akin yon, pati yung sa bathroom. Halimbawa yung puti, no? Nag-ask ng bathroom, meron ba kayong restroom, sabi ganun doon sa empleyado. Sinamahan pa. Meron daw sila. Sinamahan pa. May galiwaw. Nung nanghihiram kami, yung mahal ko, gusto gumamit ng bathroom, ang sabi, wala raw sila. Pero itong bumalik ako sa kanila, kasi nga akala ko, bibigyan ako ng forerunner uli, kahit na nga reservation ko, yung maliit lang. Akala ko, bibigyan nila ako ng una. But anyways, kung minsan, ganun ang mga nangyayari rito, no? Ngayon, syempre, pero lalawakan na lang natin yung isip natin na baka, may mga dahilan, yung mga bagay-bagay. At sana itong ganitong parang mga content, ma-expect nyo na ganun ang mangyayari. Hindi man mangyari, hindi pa kumbaga kung hindi nyo pa nakakamit yung epekto sa inyo at ginagawa nyo naman yung nagawa ng ibang tao, hopefully kasama lang yun sa process, yung mga frustration, no? Basta mas marami tayong ginagawang tama, mas malaki ang chances natin na marami rin tama ang makakamit natin. Okay, sa susunod na lang ulit,